ayun guys, time check is 3:46 AM ng umaga. So medyo maaga tayo ngayon kasi tawag dito, pinag-prepare natin si girlfriend ng pagkain niya. So today is Monday. So vlog 30 na pala. I think vlog 30 na natin to. So yun, meron kasi lumabas na booking habang nag-prepare ako ng pagkain niya. Then kasi ihatid ko siya sa terminal kasi nga ano na siya, pa Quezon Province. So habang nagpe-prepare ako, naka-on na din yung Lalamove app. Then baka sakali may pumasok na booking na schedule, kaso nga lang may pumasok na na immediate, which is ayan. Then kinuha ko na kasi lapit lang dito tapos naka-surcharge pa siya, tapos may tip na 21 pesos. So wala pa ata tong 30 minutes to 1 hour bago natin matapos to kasi madaling araw naman. So yun, balitaan ko na lang kayo kung anong mangyayari sa ating Lalamove journey na episode 30. Let's go! Ciao! Time check is 3:54 na ng AM. Nandito na tayo sa pick up location. So arrive na natin. Hindi ko kasi siya matawagan, pero tinanong ko na kung sino daw yung kukontakin dito. Then according sa kanya, hanapin ko na lang daw si Jimboy. So let's go! Ciao! Good afternoon po, Lalamove po. Ay, good morning po pala. Pabigay na lang po pagdating po. Wait. Yeah. So ayun guys, time check is 4:01. Natapos na natin i-load ang ating tawag dito. Pagod ako, bigat. Mabigat pala yun. Ating first booking, which is ayan. So according kay Waze, 7 minutes lang nandun na tayo, 2.7 km. So let's go! So guys, time check is 4:08. Nandito na tayo sa booking natin na yan, drop off. I-drop na natin to. Bigat ito, bubuhatin natin to. Let's go! Ciao! 212 po ang suklet. Thank you sir. So yun guys, time check is 4:14. Natapos na natin i-deliver tong booking na yan. So yun, eksakto ang ating na-receive. So balik tayo ng bahay kasi ihatid naman natin si Jowa sa terminal. So hindi ko sure kung mahiga mo na ako, matutulog or what. Balitaan ko na lang kayo sa pangalawa, pangatlo o sa susunod pang booking natin. Ciao! Extra lang to, di ba? Meron tayong 200 plus. Ciao! So ayun guys, may nakuha tayong booking, which is ayan. Ano siya Transportify. Maganda yung rate niya guys kasi 1,130. So from here, kanina kasi nasa araw 900 lang yan. Labas na yung commission ni Lalamove. Ngayon, Lalamove ni Transportify. Ngayon, biglang tumaas. Naging 1,130. Ay ko, taas ito Tapos labas na yung commission. Kasi kay Transportify, pagka naglagay sila ng amount dyan, usually, labas na yung commission dyan. So, ang ganda ng rate. Kasi 1,130, tapos labas na yung commission. Tapos, from here to pick up location is 10 km lang. So, kinuha ko na. Tapos, ang pagdadalan is sa Quezon City, which is Metro Manila area lang din. So, alam naman natin, pag Metro Manila area is madaming booking. So, umaga, hindi na natin possible hindi na natin problema ang pabalik niyan. So, at ngayon, maaga pa, time check is 7:49. Kaya, all goods pa kahit papaano. Magandang mag-grind ng dire-diretso. So, ngayon, balitaan ko na lang kayo guys kung ano mangyayari sa booking natin. Actually, pangalawa pa lang pangatlo pa lang nating nakakuha ng Transportify booking. Kay Transportify pala guys, bawal ang ang double booking. Kasi as long as naka-regular, yung parang regular kay Transportify, meron din kasi siyang Saver. Yun naman ay pwede sabayan ng ibang platform like Lalamove. So yun, update ko na lang kayo kung ano oras ko ma-drop yung natin, saka mapipick up itong booking natin ng Transportify. Let's go! Ciao! Ayun guys, time check is ano oras na?
8:51. So, kwento ko lang sa inyo medyo hindi ko na videohan kasi medyo mahigpit dito kasi nga Transportify, so usually company. So, nakarating ako ng dito, pick up, I think mga around 8 na or 8:10. Then, syempre, meron namang bayad yung extra time, naka-include doon sa booking waiting extra time So, usually kasi mga nilo-load pa, tapos yung documents, then yung mga pictures. So, natapos ako ngayon lang, mga 8:50. So, I think nag-consume din yun ng around 30 minutes to 1 hour. So, ganito kay Transportify. Medyo matagal nga lang yung pag-unload, then, yung pag-load ng item sa kapag-asikaso ng documents. Then according din kay Transportify kasi naka-PO dito, so idadrop pa natin tong mga documents na to sa mismong Shell or any branches ng pwedeng pag-anuhan ng mga documents. Kasi after ma-receive ni customer tong product, may DR sa sales invoice, pipirmahan ni receiving drop-off usually. Then after ng pagpirma, isang copy sa kanya, then yung dalawang carbon copy is hahanap pa tayo ng Shell para lang i-drop yung POD na yun. So ganun guys, ganun ang ni Shell. So I think good naman sa rate nya, saka sa effort na ginawa natin. I think good naman para sa 1-1. Saka good naman yung yung proseso. I mean all smooth so far So update ko kayo. Time check ulit is 8:54 na. So, 52, 53, 54. I don't know. Nakagano ko si Orosan. So, yun. Update ko na lang kayo. Ciao! So, ayun guys. Time check is 11:18. Natapos na natin i-drop yung booking natin na yan, which is yung Transportify. So, medyo naninibago ako sa mga proseso kasi kailangan mo swipe picture, swipe, then arrive, alis. Dito, kapag may POD request, since na yun, nasa Quezon City na tayo, ang pinakamalapit na POD drop-off is sa Shell Mindanao Avenue, Quezon City, something like that. So according to Waze, from here sa drop-off natin kanina to pinakamalapit na Shell station is 5.6 km. Actually marami namang accredited na drop-off. Kaso nga lang, gusto ko na rin tapusin para wala na rin ako isipin kay Transportify. So, yun, puntahan na muna natin to. According kay Waze, ulit is 20 minutes, makakarating tayo doon. So, let's see. Ciao! Hindi ko siya na video guys kasi medyo nakalimutan ko. So, yun guys, time check is 12:55. Change outfit. High minds, baka naman. Yun, update ko lang kayo. May nakuha na naman akong booking habang nag-aantay kay Lalamove saka Transportify. Pero this time, Transportify na naman. So, which is, ayan. So, kasi kay Transportify, hindi kasi pwede na double booking. So, ang mangyayari, isang booking lang tayo. Pero mataas ang fee niya, nasa 1,100. So, awas na din yung commission. Tapos ang kagandahan dito, I think dire-diretso to, toll fee, skyway, etc. Wala nang tanong-tanong. Yun kasi usually na-experience ko kay Transportify. Saka malapit lang din yung pick-up point. From here sa sa Shell, 4 kilometers lang. So, yun. Update ko na lang kayo. Mukhang maaga tayo makauwi. So, time check ulit, 12:56. So, dalawang booking lang ang Transportify. Saka isa kay Lalamove kaninang madaling araw. Let's see! Ciao! Update ko na lang kayo. Try kong videohan this time, yung pag-load and unload. Ciao! So ayun guys, time check is 1:24. Nandito na tayo sa pick-up ng booking na yan. So ayun, try nating tawagan at pick up in. Let's go! Para ako naantok. Ciao! Good afternoon po. Transportify po. Good afternoon po. Hindi kasi pumunta lang pala sa maaga. Pumunta ka lang po ng maaga. Pero dapat supposedly 250 pa po kayo mag-pick up? Yes po. Yun po yung nakalagay sa booking niya. Since malapit naman na po ako dito, inano ko na. Paano po kaya yun? Kasi may naantay pa rin pong item kasi mga estimated po nila mga before 3 din makabalik yung kumuha po ng item. Okay lang po. Hintayin ko na lang po. Okay lang po. Po. Ayun guys, time check is tunog ng tunog sila. So ayun guys, time check is 1:48. Nandito tayo sa pick up location ng booking na yan. Transportify day tayo, dalawang booking na. So kasi naka 3 PM pa
ang nilagay niyang time. Then nandito na ako sa pickup location. Then ayun, kinausap ko yung tao doon. Ayan, as you can see in the video, paparating pa lang. So yun, let's see kung ano mangyayari sa atin. Update ko na lang kayo. Chinek ko din yung platform ni Transportify. Hindi pwede siyang sabayan ng iba pang co-load talaga. So yun, wag na natin sabayan. Baka tayo madali. So yun, off na natin tong Lalamove. Wag tayo maakit. Bawal gumawa nito. Let's see. Ciao. Try muna natin Transportify sis, mabilis lang naman. Ciao. So yun guys, update ko lang kayo ha. Kakalabas lang ng official website ni NCAP. So which is ayan, lagay ko na lang din sa description kung ano yung gagawin nyo para ma-check nyo yung kung may huli ba kayo dito sa Metro Manila. So usually nilalagay lang naman yung plate number saka MV file. Nilagay ko naman yung sa akin, wala naman akong huli. Kinaman ako doon. Oh my god, kasi lagi ako na sa Manila. Especially ngayon tong nagbo-booking tayo sa Lalamove. Hindi ko din sure kung tama ba yung nagagawa ko, especially sa stoplight. Yun, this time wala tayong huli, thank you Lord. And lalagay ko na lang yung link sa baba, check nyo ha. Tatype nyo lang yung plate number saka MV file nyo. So let's see. Ciao. Ayan lang po pala. Pa-receive na lang ano sir. Okay na sir, dito ko na lang lagay. Okay na. Baka meron pa po pala. Baka gumuhulong. So yun guys, time check is 2:24. So natapos nang i-load yung ating booking na Transportify. Then yun, medyo documented talaga si Transportify compare kay Lalamove kasi ang dami niyang usually nire-required like after ng pick up nga ng item, kailangan may meron din naman picture, tapos meron pang signing na kailangan na-receive na ni customer, tapos pagka na-complete yon kailangan ay na-receive ni customer na load na sa sasakyan ni driver. Tapos pag na-complete yon, meron ka lang certain amount of time para madala yung booking na yon dun sa drop off. So as for my experience kanina, na traffic ako kaninang first booking natin, hindi enough yung time para lang ma-accommodate natin yung first booking natin. So this time binigyan ako ni Transportify ng ilang oras, 2 hours and 30 minutes from Quezon City to Bay Los Baños. So let's see kung kakayanin ba ng 2 hours and 30 minutes from here to Bay Los Baños. So from here is 83 kilometers, then according kay Waze is 2 hours and 22 minutes tayo makarating doon. I don't think na kakayanin yung binigay niya amount of time ni Lalamove ni Transportify kasi for sure ako traffic doon eh. So let's see, update ko na lang kayo. Ciao guys, time check is 4:10 na. Hindi ko kinaya yung antok ko. Nasa Skyway ako, para akong napapapikit-pikit-pikit. Napapapikit-pikit-pikit. So pagbaba ko ng Skyway, unang gas station is Shell. Naglip muna ako, siguro mga around 20 to 30 minutes. Nakahiga lang ako, nakapikit lang. Tapos bumili na rin ako ng chicha. So according kay Waze, 1 oras kalahati pa tayo bago makarating doon sa drop off. So yun, may energy na ulit tayo. Palag uli. Let's see, update ko na lang kayo. Ciao. So guys, time check is 5:33. Nandito na tayo sa pick up na yan. Ay, drop off na yan. Tara. Thank you po. So yun guys, time check is 5:40. Nandito na tayo sa drop off natin ng Transportify. So yun, natapos na. I think this is it, ang ating today's vlog. So let's see kung may makuha tayong booking from here to home base. Kasi medyo naantok ako. Aga ko sinagising. Pinagluto ko si girlfriend ng kanyang baon. Hinatid na din sa bus, sa terminal ng bus. So yun, update ko na lang kayo sa last video kung magkano yung kinita natin
2 Transportify saka isang Lalamove. Short ride lang kasi madaling araw siya. So yun papi, kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe yan. Para kahit paano tuloy-tuloy ang pag-edit natin ng video. Nabubulol na, nahantok na. Para kahit paano tuloy-tuloy ang pag-edit natin ng video. Saka yun, if ever na gusto mong tumulong beyond that, yan, thanks button. Any amount will do papi. Ito yung makakatulong sa pag-grow ng channel natin. So yun, maraming salamat sa panonood, saka sa pag-subscribe, saka sa pag-comment at pagtatanong. Tanong lang kayo, sasagutin ko yan papi. Tatry kong sagutin. Saka shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. So Transportify day tayo ngayon. So na-realize ko ngayon sa Transportify, maganda naman siya, maganda yung rate niya. Kaso nga lang, hindi totally ganong kalaki ang kikitain mo. Pero ang kagandahan dito, kasi nga 'di ba kay Lalamove, pwede mo pang itatlo o 4 na booking yan. Pero kay Transportify, isa lang. Pero kaganda kay Transportify, ano siya, precise siya. Precise yung mga customer niya. Pinpoint, amount ng babayaran, tapos yung documentation. Masasabi ko na napaka-systemized yun kung tawagin. Napaka-systemized ng kanilang system. Napaka-systemized ng kanilang system. O paggawa ng book at until the end. So, yun. Update ko na lang kayo sa last video. Ciao! So, yun guys. Ito na yung summary ng kinita natin kay Transportify na 2 booking saka isa kay Lalamove. So, ang total niya is 2,589. So, yung dalawa is Transportify, tas itong isa ay Lalamove. So, ito naman yung expenses natin. Ibabawas natin. Car maintenance, pagkain, saka gas. So, ito siya. Ang natira is 1,447. So, yung car maintenance is, yun yung 300. Tapos, itong 150, ito yung mga pinangbili natin ng pagkain. Tapos, itong 692, ito naman yung pinanggas natin. So, I think, this is it. Para sa, siguro mga 8 to 10 hours. Lamang ang pahinga ko eh. So 3 booking lang, kaya mas lamang yung pahinga natin kahit papaano. Baga chill ride lang. Nagkaroon tayo ng 1,400. So yun papi, huwag mong kalimutan mag-subscribe Yan, para kahit papaano tuloy-tuloy yung pag-edit natin ng video. At maraming salamat sa panonood. At syempre, if ever na gusto mo ding tumulong, beyond that, yan, super thanks. Kasi may pa-super thanks si YouTube. Any amount will do papi. Makakatulong to sa pag-grow ng channel natin. Share ko na din papi itong Think and Grow Rich. Magandang libro to papi. Marami kang matututunan din dito. If ever na gusto mo, lagay ko na lang din yung link sa description. Malaking tulong to sa self-growth natin. Saka sa pag-build na rin ng discipline. So yan papi, if ever na gusto mong mag-apply sa Transportify para kahit papano another side kita, lagay ko na lang yung link sa description. Tapos lagay mo na din yung referral code ko papi para kahit papano give and take tayo. Saka madali lang naman din yung requirements guys. So, NBI, police clearance, mga ganong simple things. Yan papi, I think dito nagtatapos ang Lalamove plus Transportify day natin, episode 29. So, salamat sa panonood. Huwag kang mawawala sa next video natin Ciao!